Tinapon sa basurahan ng sarili niyang kadugo. Sa gitna ng umuugong na tawanan sa sugalan, isang sigaw ang bumasag sa gabi. Wala kang silbi, isa kang pabigat. Ngunit sa gitna ng unos, isang kamay ang umabot. Hindi para manakit, kundi para sumagip. Sa ilalim ng mga ilaw ng isang mamahaling kotse, namatay ang isang ulilang busabos at isinilang ang isang pag-asa. Sapat na ba ang tulong ng isang estranghero para takasan ang multo ng kahapon? Ano pang tinatanga-tanga mo riyan? Bilisan mo! Akala mo ba kusang mapupuno ng pagkain ang tiyan mo sa pagtitig mo sa sahig? Lumayas ka na at maghanap ng awa. Kung wala kang maiuwing sapat na pera, sa labas ka matutulog kasama ng mga daga. Ang bawat salita ay parang matulis na yelong tumusok sa puso ni Amihan. Nakatayo siya sa gilid ng maliit na sala kung saan ang amoy ng alak at sigarilyo ay humahalo sa ingay ng mga barang pabalibag na inilalatag sa mesa. Sa kanyang palad, nanginginig ang ilang pirasong barya, malamig at basa dahil sa pawis. Hawak niya sa kabilang kamay ang nag-iisa niyang kayamanan, isang luma at lukot na larawan ng kanyang mga magulang, habang ang kanyang Tiya Rosalinda at mga kaibigan nito ay nagtatawanan. Ang tanging naririnig ni Amihan ay ang malakas na pagbuhos ng ulan sa kanilang bubong na yero, isang tunog na tila nakikidalamhati sa kanya. Ang mga barya sa kanyang kamay ay tila mas bumibigat sa bawat segundo, kasabay ng pagbigat ng kanyang dibdib. Pinilit niyang lunukin ang bara sa kanyang lalamunan. Sa lahat ng bagyo na dumating sa kanyang maikling buhay, bakit tila ang bagyong ito ang walang katapusan? Sa kabilang dako ng syudad, sa loob ng isang mansyon kung saan ang katahimikan ay sinisingkad ng lamig ng aircon, nakaupo si Althea sa harap ng isang mahabang lamesa na gawa sa mahogany. Ang hapunan ay nakahain na, kaldereta, ang paborito ng kanyang ama, at inihaw na isda. Ngunit mag-isa lamang siyang kumakain. Sa tabi ng kanyang plato ay isang bukas na kahon. Laman nito ang pinakabagong modelo ng cellphone, kumikinang sa ilalim ng ilaw mula sa chandelier. Regalo yon mula sa kanyang ama, si Severino, na ipinadala sa pamamagitan ng driver nito kaninang hapon. May kasama itong isang maikling sulat. For my princess, sorry, Dad is busy. I'll make it up to you. Love, Dad. Tinignan ni Althea ang telepono. Pagkatapos ay ang upuang walang laman sa kabisera ng lamesa. Ang dapat sanang maging masayang sorpresa ay naging isa na namang paalala. Isang paalala na sa lahat ng bagay sa mundo, kayang bilhin ng kanyang ama ang lahat, maliban sa isang bagay na pinakakailangan niya, ang oras nito. Isinara niya ang kahon at itinulak palayo. Nawalan na siya ng ganang kumain. Ang bahay na ito, na puno ng mamahaling gamit, ay parang isang magandang hawla. At siya, ang prinsesa, ay ang bilanggo sa loob nito. Samantala, binabagtas ni Severino Sev Calderon ang kahabaan ng EDSA. Malakas pa rin ang buhos ng ulan at halos walang humpay ang pagdaan ng mga sasakyan. Galing siya sa isang mahalagang pagpupulong sa Laguna. Pagod ang kanyang isip at katawan, ngunit ang tanging nasa isip niya ay ang makauwi na sa kanyang anak. Alam niyang nagkulang na naman siya. Ang cellphone ay isang panakip butas lamang, isang suhol para sa kanyang pagkakasala. Habang papaliko siya sa isang masikip na eskinita, isang kumpol ng tao sa harap ng isang maliit na karinderya ang nakaagaw ng kanyang pansin. At mula sa umpukan na yon, may isang bagay, isang bata, ang marahas na itinulak palabas. Bumagsak ito sa basang semento. Nagpatuloy sa pag-andar ang mga sasakyan, walang pumapansin. Ngunit hindi ito magawa ni Savvy. May kung anong puwersa ang nagpatigil sa kanya. Itinabi niya ang kotse at dalidaling bumaba. Hindi alintana ang malakas na ulan na bumasa sa kanyang mamahaling Amerikana. Paglapit niya, isang karumal-dumal na tanawin ang kanyang natunghayan. Isang batang babae, marahil ay nasa 9 na taong gulang,
ang nakahandusay sa sahig. Ang kanyang damit ay punit-punit, ang kanyang katawan ay napakapayat, at ang kanyang mukha ay may mga galos, walang malay. Nagmamadaling lumuhod si Sev. Nang hawakan niya ang noo nito, nag-aalab ito sa lagnat. At sa gitna ng lahat ng iyon, napansin niya ang mahigpit na pagkakahawak ng bata sa kanyang kanang kamay. Nang buksan niya ito, nang dahan-dahan, nakita niya ang ilang pirasong barya. Isang matinding awa ang bumalot sa puso ni Sevi. Binuhat niya ang bata. Magaan ito, na parang isang tutang walang lakas. Isinakay niya ito sa kanyang kotse, sa upuan, sa tabi ng driver. Itinodo niya ang heater at kinumutan ito ng sarili niyang Amerikana. Hindi niya alam kung sino ang bata o kung saan ito nanggaling, ngunit isa lang ang sigurado niya. Hindi niya ito maaaring iwan. Nagpasya siyang ihatid muna ito sa kanyang bahay kung saan ito magiging ligtas at mainit. Nang marating nila ang malaking gate ng subdibisyon, bahagyang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang paningin sa rearview mirror. Isang tingin na puno ng pagod, takot at pagkalito. Makalipas ang ilang minuto, ang tunog ng humintong sasakyan sa garahe ang pumukaw sa pagkakatulog ni Althea sa sofa. Ang kanyang ama. Sa isang iglap, napalitan ng kaunting pag-asa ang kanyang pagkainis. Tumakbo siya papunta sa pinto. Ito na ba yon? Ang gabi na babawi si Itay? Binuksan niya ang pinto na may ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho. Sa harap niya nakatayo ang kanyang ama, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanyang paghinga. Karga-karga nito ang isang batang estranghero, isang pulubi, na nakabalot sa Amerikana ng kanyang ama. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang mga mata ni Althea ay puno ng pagkalito, na mabilis na naging pagtataka. At sa mga mata ng kanyang ama, nakita niya ang isang emosyon na matagal na niyang hindi nakikita, isang malalim na pag-aalala. Ngunit ang pag-aalalang iyon ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa batang karga-karga nito. Nakatayo lang ako roon, sa bukana ng pinto, habang ang lamig ng hangin mula sa labas ay tila gumagapang sa aking mga paa. Ang aking ama, ang haligi ng aming tahanan, ay nagdala ng bagyo sa loob mismo ng aming kanlungan. Ang batang estrangherong yon na may putik sa mga paa at amoy ng basang lupa ay nakabalot sa Amerikanang dapat sanay para sa mga yakap niya sa akin. Isang katanungan ang namuo sa aking isip, matalas at malamig na parang yelo. "Sino yan, Dad?" Ang boses ko ay halos hindi ko makilala. Walang bahid ng anumang emosyon. "Bakit ka nag-uwi ng pulubi sa bahay natin?" Hindi siya lumingon sa akin. Ang kanyang buong atensyon ay nasa batang wala pa ring malay. Maingat niyang inilagay ang likod ng kanyang palad sa noo nito. "Althea, mamaya na tayo mag-usap. Mataas ang lagnat ng bata. Kailangan niya ng tulong." Ang bawat salita niya ay parang sampal. "Mamaya na." Ang dalawang salitang iyon ang palaging sagot niya sa lahat ng bagay na may kinalaman sa akin. Nilagpasan niya ako na para bang isa lang akong muebles na nadadaanan. Ang init ng kanyang katawan at ang amoy ng ulan ay naiwan sa hangin habang tinungo niya ang silid para sa mga bisita. Sinundan ko siya ng tingin. Ang aking mga kamao ay nakakuyom sa aking tagiliran. Para sa isang estranghero, ganoon kabilis siyang kumilos. Para sa aking ina, nahuli siya. Maingat niyang inihiga ang bata sa malinis at puting kama. Ang marumi at gusgusing anyo nito ay isang insulto sa kalinisan ng silid. Kumuha siya ng isang maliit na palanggana. Nilagyan ito ng maligamgam na tubig mula sa banyo at kumuha ng malinis na bimpo. Pinunasan niya ang putik sa muka at mga braso ng bata nang may pag-iingat na hindi ko pa nakikita mula sa kanya sa loob ng maraming taon. Nakatayo lang ako sa may pintuan, isang tahimik na anino na puno ng galit. Pinapanood ang bawat kilos niya. Ilang sandali pa, bahagyang gumalaw ang bata.
Dahan-dahan itong iminulat ang kanyang mga mata. Sa una, puno ito ng pagkalito. Pagkatapos ay napalitan ng matinding takot nang makita ang isang estrangherong mukha. Sinubukan nitong bumangon, ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan. "Shh! Huwag kang matakot, iha," malumanay na sabi ng aking ama. Isang tono na matagal ko nang hindi naririnig. "Ligtas ka rito. Ako si Sev." Ang mga mata ng bata ay gumala sa paligid, pinagmamasdan ng malaking silid, ang matataas na kisame, at ang malambot na kumot na bumabalot sa kanya. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta sa akin na nakatayo sa may pintuan. Nakita ko ang takot sa kanya. Mabuti, dapat lang siyang matakot. Pumasok ako sa silid. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. "Anong pangalan mo?" tanong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Nanginginig ang kanyang mga labi. "Aamihan." "Po." "Bakit ka kasama ng dad ko?" Hindi siya nakasagot. Yumuko lang siya at hinawakan ng mahigpit ang kumot. Napansin ko ang isang kakaibang kilos. Sinubukan niyang itupi nang maayos ang isang sulok ng kumot, isang maliit, at halos hindi mahahalata na galaw na para bang iyon ang tanging bagay sa mundo na kaya niyang kontrolin. Ang eksenang yon ay biglang pinutol ng boses ni Itay. "Althea, tama na." Nagpapahinga ang bata. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay amihan. "Bibili lang ako ng gamot at pagkain. Althea, bantayan mo muna siya." Hindi ako sumagot. Isang matalim na tingin lang ang isinukli ko sa kanya. Bumuntong hininga siya. Isang tunog ng pagkabigo. Bago kinuha ang kanyang wallet at mga susi at mabilis na lumabas ng silid, narinig ko ang pag-andar ng sasakyan at ang pagbukas ng gate. Mula sa bintana ng silid, kitang-kita ang bahay sa tapat. Si Aling Marites, ang tsismosa naming kapitbahay, ay nagkataong nasa labas, nagdidilig ng kanyang mga halaman kahit nakatatapos lang ng malakas na ulan. Nakita niya ang pag-alis ng sasakyan ng aking ama. Ang kanyang mga mata ay nanliit, puno ng kuryosidad. At sa isang saglit, ang kanyang tingin ay napadako sa bintana ng aming bahay kung saan ako nakatayo. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang makina ng tsismis ay nagsisimula ng umandar. Nang bumalik ang tingin ko sa loob ng silid, nagtama muli ang mga mata namin ni amihan. Ngayon, ang takot sa kanyang mga mata ay may kasama ng lungkot. Sa isang iglap, naawa ako. Ngunit mabilis itong napalitan ng galit nang maalala ko kung sino ang dahilan ng lahat ng ito. Pagbalik ng aking ama, dala ang isang supot mula sa botika at mainit na lugaw. Ang tensyon sa pagitan namin ay pwede nang hiwain ng kutsilyo. Hindi niya ako pinansin. Inasikaso niya si amihan. Pinakain ito ng dahan-dahan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang lahat ng sakit at galit na kinimkim ko sa buong gabi, sa buong buhay ko, ay sumabog. "Dad!" Napatigil siya. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. "Hindi siya pwedeng manatili rito," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig na. "Hindi ito bahay ampunan. Ito ang bahay namin." "Althea, anak, makinig ka." "Hindi!" Sigaw ko. At sa pagkakataong ito, tumulo na ang mga luhang kanina ko pa pinipigilan. "Sa lahat ng pagkakataon na kailangan kita, nasaan ka? Ngayong may pulubi kang napulot sa daan, bigla kang nagkaroon ng oras? Bigla kang naging ama?" Ang bawat salita ay parang suntok na binitiwan ko. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa sarili ko. Hinarap ko siya, buo ang loob. Hinahamon siya sa isang desisyon na matagal nang dapat ginawa. "Mamili ka, Dad. Ako o yang batang yan?" Ang ultimatum ko ay binitiwan sa hangin, nanginginig at puno ng sakit. Naghihintay,
Naghihintay ako ng sagot, ng kahit anong senyales na ako pa rin ang mahalaga, na ako pa rin ang kanyang prinsesa. Ngunit ang isinukli lang sa akin ng aking ama ay isang malalim na buntong hininga, isang tunog ng pagod at pagsuko. Hindi niya ako tinignan. Sa halip, ang mga mata niya ay muling bumalik sa batang nakahiga sa kama, na para bang ang sigaw ko ay isa lamang istorbo. Ang kanyang katahimikan ang pinakamasakit na sagot. At sa isang iglap, bumalik ako. Bumalik ako sa malamig na pasilyo ng ospital. 10 taon ang aking edad, suot ang aking uniforme mula sa paaralan. Nakaupo ako sa isang upuang plastik sa labas ng silid ng aking ina. Mahigpit na hawak ang aking cellphone. Ang amoy ng alcohol at disinfectant ay nanunuot sa aking ilong. Bawat doktor at nurse na dumadaan ay tinitignan ako na may halong awa. Ngunit hindi awa ang kailangan ko. Ang kailangan ko ay ang aking ama. Pinindot kong muli ang numero niya, pang-10 na ito. Dinikit ko ang telepono sa aking tainga. Nagdarasal na maririnig ang kanyang boses. Ngunit gaya ng dati, ang tanging sumagot sa akin ay ang malupit at walang katapusang tunog ng paghihintay. Bawat tunog na yon ay isang pako na ibinabaon sa aking dibdib. Nasaan siya? Ang sabi ng sekretarya niya ay nasa isang napakahalagang meeting daw siya para sa isang malaking proyekto. Isang gusali. Isang gusaling mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng kanyang asawa. Kaysa sa nag-iisang anak na nagmamakaawa para sa kanyang presensya. Lumabas ang doktor mula sa silid. Ang kanyang mga mata ay pagod at malungkot. Umiling siya ng dahan-dahan. At sa sandaling iyon, ang tunog ng dial tone sa aking tenga ang naging tunog ng katapusan ng aking mundo. Ang pagtunog ng doorbell ang humila sa akin pabalik sa kasalukuyan. Malakas at paulit-ulit na para bang kung sino man ang nasa labas ay walang pasensya. Bumalik ang ulirat ko. Napatingin ako sa aking ama na nagulat din. Sinabihan niya si Yaya Lorna na buksan ang pinto. Isang babae na may makapal na kolorete sa mukha at suot na damit na masikip ang pumasok na walang paalam. Ang kanyang mga mata ay malikot. Sinusuri ang bawat sulok ng aming sala mula sa mga pintura sa dingding hanggang sa laki ng aming telebisyon. Ang kanyang tingin ay puno ng inggit at pagkaganid. Nasaan ang pamangkin ko? Tanong niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa amin, kundi sa isang mamahaling florera sa gilid. Siya si Rosalinda. Hinarap siya ng aking ama. Ang bata ay nagpapahinga. Mataas ang lagnat niya. Isang pekeng pag-aalala ang gumuhit sa mukha ni Rosalinda. Ay kawawa naman ang anghel ko. Alam mo na, Severino? Tama ba? Malaki ang utang na loob ko sa'yo sa pag-aaruga mo sa kanya. Pero alam mo na, malaking abala rin ito para sa'yo. Kung gusto mo, para hindi ka na maistorbo, pwede mo namang ibigay na lang sa akin ang kaunting tulong pinansyal. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Hindi niya kinukumusta ang kalagayan ni Amihan. Pera ang habol niya. Hindi ako magbibigay ng pera, mariin na sabi ng aking ama. Ang kailangan ng bata ay pag-aaruga, hindi pera. Habang sila ay nag-uusap, dahan-dahang lumabas si Amihan mula sa silid, marahil ay nagising sa ingay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita si Rosalinda. Isang takot na hindi ko pa nakikita kanina ang gumuhit sa kanyang mukha. Gumapang siya sa likod ng aking ama, nagtatago. Ang tingin ni Amihan ay napadako sa isang maliit na mesa sa tabi ng sofa. Nakapatong doon ang isang silver na picture frame. Laman nito ang paborito kong larawan ni Mommy. Nakangiti habang yakap-yakap ako noong bata pa ako. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang pinunasan ang isang maliit na alikabok sa salamin. Isang kilos ng paggalang at paghanga. Ngunit ang nakita ko ay isang panghihimasok, isang paglapastangan. Huwag mong hawakan iyan, sigaw ko, at sa isang mabilis na kilos, inagaw ko ang litrato mula sa mesa. Nagulat si Amihan at napaatras.
Ang sakit sa kanyang mga mata ay mas matindi pa kaysa kanina. Hindi pinansin ni Rosalinda ang eksena. Ang kanyang atensyon ay nasa kabiguan niyang makahingi ng pera. Nagkibit-balikat siya. Sige, kung ayaw mong magbigay, bahala ka. Pero kukunin ko ang bata bukas. At siguraduhin mong nasa maayos siyang kalagayan. Tumalikod na siya para umalis. Dumaan siya sa tabi ng aking ama. At doon, nakita ko ang isang bagay na lalong nagpainit ng aking ulo. Biglang kinuha ni Amihan ang kamay ng aking ama, itinaas ito, at idinikit sa kanyang noo, pagmamano. Isang kilos ng paggalang na matagal ko nang hindi ginagawa. Napatigil si Itay. Isang ngingiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang nanangiti na hindi ko naibigay sa kanya. Habang papalabas ng pinto si Rosalinda, huminto siya sa tapat ni Amihan. Yumuko siya na para bang may ibubulong. Hindi ko narinig ang mga salita, ngunit nakita ko ang epekto nito. Ang lahat ng kulay ay nawala sa mukha ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang manginig. Kung ano man ang sinabi ni Rosalinda, iyon ay isang lason na mabilis na kumalat. Umalis si Rosalinda. Iniwan ang isang nakabibinging katahimikan at ang imahe ng isang batang nilamon ng purong takot. Ang mga araw na sumunod ay puno ng isang mabigat na katahimikan. Si Amihan ay parang isang multo sa loob ng aming bahay. Gumagalaw siya ng walang tunog, laging nakayuko. Iniiwasan ang aking tingin. Ginagawa niya ang lahat para hindi mapansin, na lalo lang nagpapainit ng ulo ko. Ang aking ama ay laging wala. Abala sa pag-aasikaso ng problemang ito. Kausap ang mga abogado sa telepono. Ang aming bahay ay naging isang teritoryo na may hindi nakikitang mga pader sa pagitan naming tatlo. Isang hapon, habang nagkukulong ako sa aking silid, lumabas ako para kumuha ng tubig. Nakita ko si Amihan sa maliit na library, isang silid na bihirang pasukin dahil puno ito ng mga lumang gamit at alaala ni Mommy. May hawak siyang basahan at marahang pinupunasan ang alikabok sa isang bookshelf na matagal nang napabayaan. Sinusubukan niyang maging kapaki-pakinabang, ngunit sa aking mga mata, siya ay isang daga na unti-unting ginagalugad ang bawat sulok ng aming buhay. Mula sa kinatatayuan ko, kitang-kita ko ang lahat. Naabot niya ang isang lumang kahon na nakatago sa likod ng isang hilera ng mga encyclopedia. Isang simpleng kahon na gawa sa karton, ngunit alam na alam ko kung ano ang laman niyon. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Maingat niyang ibinaba ang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan na para bang naglalaman ito ng isang bagay na napakasagrado. At naroon nga. Ang luma, ngunit maayos pa ring libro na may matigas na pabalat at kulay gintong mga letra na medyo kumukupas na. Ang munting prinsesa. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Mariin niyang hinaplos ang pabalat. Sinusundan ng kanyang daliri ang bawat letra ng pamagat. Binuklat niya ito. Ang bawat pahina ay binuklat niya ng may pag-iingat na para bang ito ay gawa sa babasaging salamin. Iyon ang libro ni Mama Mi. Iyon ang libro na binabasa niya sa akin gabi-gabi bago ako matulog. Ang bawat salita sa librong iyon ay boses ni Mommy. Ang bawat pahina ay alaala niya. Ang librong iyon ay ang huling piraso ng aking pagkabata na buo pa. At ngayon, hawak ito ng isang estranghero. Ang marurumi niyang daliri ay dinudungisan ang mga pahinang minsang hinawakan ng aking ina. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa aking sikmura patungo sa aking lalamunan. Ang alaala ni Mommy ay hindi isang laruan na pupulutin na lang basta-basta. Bitiwan mo yan. Ang sigaw ko ay bumiyak sa katahimikan ng buong bahay. Gulat na napatingin sa akin si Amihan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Niyakap niya ang libro sa kanyang dibdib. Isang kilos ng pagprotekta na lalo ko lang ikinagalit. Paano niya nagagawang angkinin
Ang isang bagay na hindi kanya. Mabilis akong lumapit sa kanya. Akin na yan. Wala kang karapatang hawakan yan. Sinubukan kong agawin ang libro mula sa kanya, ngunit mahigpit ang kanyang pagkakayakap. Itinulak ko siya. Hindi ito malakas, ngunit dahil sa kanyang pagkabigla at sa payat niyang katawan, nawalan siya ng balanse. Natumba siya paatras. Isang maras na tunog ng papel na napupunit ang narinig ko. Mas malakas pa ito sa aking sigaw. Mas masakit pa sa kahit anong salita. Nakatitig ako sa sahig. Si Amihan ay nakaupo roon, umiiyak ng walang tunog. At sa pagitan namin, nakabukas ang libro. Ang isang pahina, malapit sa gitna, ay may malaking punit. Ang larawan ng prinsesa na nakikipag-usap sa isang manika ay nasira. Ang mundo ko ay nasira. At sa eksaktong sandaling iyon, isang anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Anong nangyayari dito? Ang boses ng aking ama. Malamig at may awtoridad. Nakatayo siya roon. Ang kanyang maleta ay nasa sahig sa kanyang tabi. Kararating lang mula sa opisina. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa umiiyak na si Amihan sa sahig, sa napunit na libro, at sa wakas, sa akin. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang kasalanan ko. Ang kanyang mukha, na kanina'y pagod lang, ay dumaan sa pagkalito, pagkatapos ay sa hindi paniniwala, at sa huli, sa isang galit na ngayon ko lang nakita na nakatutok sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani, na binasag lamang ng kanyang isang salita. Isang salita na tumago sa aking puso na parang isang punyal. Althea. Ang isang salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat kaysa sa bigat ng buong bahay. Althea. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang hatol. Sa ilalim ng kanyang nag-aapoy na tingin, naramdaman ko ang pagkaubos ng lahat ng aking katwiran. Ang galit ko ay biglang naging isang basong babasagin na nabitawan at ngayon ay durog na durog sa sahig. Hindi ko sinasadya. Iyon lang ang salitang lumabas sa aking bibig, mahina at halos walang tunog. Isang kasinungalingan. Sinadya ko siyang itulak. Ang hindi ko sinasadya ay ang masira ang libro. Ang masira ang huling piraso ng alaala ni Mami. Pinulot ng aking ama ang libro mula sa sahig. Hinaplos niya ang napunit na pahina na para bang isang sugat na kailangan ng lunas. Hindi siya tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa larawan ng prinsesang wasak na. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay hindi nagalit. Ito ay isang bagay na mas malala pa. Ito ay puno ng pagkadismaya. Ang iyong ina. Binili niya ang librong ito mula sa kakarampot niyang ipon nung nagsisimula pa lang tayo. Ito ang una niyang regalo para sa'yo bago ka pa man isilang. Itiniklop niya ang libro ng may pag-iingat. Alam kong galit ka, anak, at may karapatan kang magalit, pero hindi sa batang ito, sa akin. Sa wakas, tumingin siya sa akin, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang mga pader na matagal na niyang itinayo ay unti-unting gumuho. Nagkulang ako, Althea. Nagkulang ako bilang isang ama. Noong kailangan mo ako, abala ako sa pagpapatayo ng mga bahay para sa ibang tao. Pero ang sarili nating tahanan ay hinayaan kong gumuho. Patawarin mo ako. Iyon na. Ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Ang pag-amin. Ngunit ngayon na naririnig ko na ito, wala itong dalang ginhawa. Ang sugat ay napakalalim na para gamutin ng simpleng paghingi ng tawad. Tumalikod ako at walang imik na naglakad pabalik sa aking silid. Narinig ko siyang tinawag ang pangalan ko, ngunit hindi ako lumingon. Sa loob ng aking kwarto, isinara ko ang pinto at sumandal dito. Ang mga luhang hindi tumulo sa harap niya ay nagsimulang bumuhos ngayon. Mula sa aking silid, narinig ko ang kanyang mga yabag, mabibigat at pagod, papunta sa kanyang opisina. Pagkatapos, katahimikan. Ilang minuto ang lumipas,
Narinig ko ang mahinang pagtunog ng telepono sa ibabaw ng kanyang mesa na bumasag sa katahimikan. At pagkatapos, ang kanyang boses, seryoso at determinado. Isandro, si Seb ito, Seb Calderon. May kaunting paghinto. Pasensya na sa abala. May problema ako. Isang malaking problema. At kailangan ko ng tulong mo. Sumilip ako mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Nakita ko si Itay na nakaupo sa kanyang silyang umiikot. Nakatalikod sa akin. Nakasandal ang isang siko sa mesa habang hawak ang telepono. Ang kanyang mga balikat ay tila may pasan na isang hindi makitang bigat. Oo, Isandro, isang bata, si Amihan. Narinig ko ang pagod sa kanyang boses. Iniligtas ko lang siya mula sa kalye. Ngayon, ang tiyahin niya. Ginagamit niya ang sitwasyon para mangikil. May mahabang katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. Nakita kong marahan niyang minasahe ang kanyang sentido. Hindi mo na siguro ako natatandaan. Narinig kong sabi ng aking ama. At sa pagkakataong ito, may kaunting pagbabago sa kanyang tono. Pero ang asawa ko, si Elena, siya ang nagtatag ng St. Helena Orphanage. Baka isang mas mahabang katahimikan, nakita ko ang unti-unting pag-angat ng ulo ng aking ama. Ang kanyang likod ay dahan-dahang tumuwid. Ikaw nga ba yon? Ang batang laging nagbabasa sa ilalim ng puno ng mangga? Ang pagkadismaya sa kanyang boses ay napalitan ng isang bagay na hindi ko mawari. Isang bakas ng pagkamangha, ng isang alaala mula sa nakaraan. Tumango-tango siya habang nakikinig. Attorney Isandro Velasco, hindi ko aakalain. Ang iyong ina, si Elena, ay matutuwa kung nasaan ka man siya ngayon. Ipinagmamalaki ka niya. Sigurado ako. Isang ngiti, isang tunay at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na narinig ko siyang binanggit ang pangalan ni Mommy nang may ganoong init. Hindi mo kailangang gawin yan, Isandro. Pero, salamat. Ang huling salitang yon ay halos pabulong na lamang, puno ng pasasalamat na hindi kayang tumbasan ng pera. Maraming salamat. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba na niya ang telepono. Nananatili siyang nakatalikod sa akin. Kinuha niya ang napunit na libro mula sa kanyang mesa. Binuksan niya ito sa pahinang wasak. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Sa isang iglap, hindi siya ang makapangyarihang Severino Calderon, ang kinatatakutang engineer at negosyante. Siya ay isang biyudo na nangungulila, isang amang naliligaw ng landas. Nang akala ko ay tapos na, muling tumunog ang telepono sa kanyang mesa. Ang tunog nito ay biglaan at nakakagulat sa katahimikan ng gabi. Sinagot niya ito kaagad. Isandro? Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kaunting pag-asa na sumilay kanina ay ganap na naglaho, na parang isang kandilang biglang hinipan ng malakas na hangin. Tumayo siya. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa ibabaw ng mesa. Ano? Sigurado ka ba riyan? Ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging seryoso, ngunit sa pagkakataong ito, may halong hindi paniniwala at takot. Mabilis siyang kumilos, sabi niya, na para bang inuulit lang ang narinig niya sa kabilang linya. Nagsampa na siya ng opisyal na reklamo sa pulisya. Huminto siya, at sa katahimikang yon, naramdaman ko ang paglamig ng buong bahay. Naramdaman ko ang pagdating ng isang bagong bagyo, mas malakas at mas mapanira kaysa sa ulan kagabi. At pagkatapos ay sinabi niya ang huling salita. Ang salitang magiging simula ng aming pinakamalaking laban. Ang salitang babago sa lahat. Ang kaso. Kidnapping. Ang salitang kidnapping
ay parang isang bomba na sumabog sa gitna ng aming tahimik na sala. Sa isang iglap, ang problema ay hindi na lamang tungkol sa isang batang estranghero sa loob ng aming bahay. Ito ay naging isang krimen, isang akusasyon na kayang sirain hindi lang ang pangalan ng aking ama, kundi ang buong buhay na kanyang itinayo. Kinabukasan, ang bagyo ay nagsimulang magpakita ng kanyang tunay na lakas at ang una nitong daluyong ay dumating sa anyo ng aming kapitbahay, si Aling Marites. Maaga pa lang, habang ako ay naghahanda para pumasok sa eskwela, natanaw ko siya mula sa bintana ng aking silid. Nakatayo siya sa tapat ng aming gate, kasama ang dalawa pa naming kapitbahay. Nagbubulungan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad, nakatutok sa aming bahay na para bang ito ay isang crime scene. Bawat tingin nila ay parang isang matulis na daliri na nakaturo sa amin. Narinig niyo ba ang balita? Narinig ko ang boses ni Aling Marites, malakas at malinaw, sadyang ipinaririnig. Ang sabi-sabi, yang batang kinupkop ni Mr. Calderon. Anak daw niya sa labas, kaya pala biglang isinulpot dito. Siguro'y bunga ng isang pagkakamali, kaya itinago ng matagal. Ang kanyang mga salita ay parang lason na mabilis na kumalat. Ang isa pang kapitbahay ay sumagot. Talaga ba? Akala ko pa naman ay napakabait na tao ni Mr. Calderon. Tapat sa alaala ng kanyang yumaong asawa. Ay nako, lahat ng lalaki, pare-pareho lang yan. Sagot ni Aling Marites na may kasamang isang mapanuyang tawa. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Ang aking ama, na palaging iginagalang sa aming komunidad, ay ginagawang paksa ng isang marumi at murang tsismis. Gusto kong sumigaw, gusto kong buksan ang bintana at sabihin sa kanila na mga sinungaling sila. Ngunit alam kong wala itong maitutulong. Sa halip, isinara ko ang kurtina. Ngunit kahit nakasara na, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng kanilang mga mapanghusgang mata. Ang lason ay sumunod sa akin hanggang sa paaralan. Habang naglalakad ako sa pasilyo, nararamdaman ko ang mga tingin. Naririnig ko ang mga bulungan. Dati, ang mga tingin na yon ay puno ng paghanga. Anak ni Severino Calderon, ang matalino, ang mayaman. Ngayon, ang mga tingin na yon ay puno ng awa at panunokso. Uy, Althea, totoo ba? May bago ka na raw kapatid? Tanong ng isa sa aking mga kaklase, si Beatrice, ang reyna ng mga mapang-asar. Hindi ko siya kapatid, mariin kong sagot. Ang bawat salita ay mabigat. Huwag ka nang mahiya, sabi niya, na may isang mapanuksong na ngiti. Common naman yan sa mga mayayamang pamilya. Isang secret love child. Ikaw ba ang legal o siya? Ang tawanan ng kanyang mga kaibigan ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Pakiramdam ko ay lumiliit ako. Ang kahihiyan ay parang isang kumunoy na humihila sa akin pababa. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nakita ko ang pagtiim ng kanyang mga panga. Nakita ko ang pagod sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang makapangyarihang engineer na kayang magpatayo ng kahit anong gusali. Siya ay isang ama na sinusubukang protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang bagyong hindi niya kontrolado. Nang umalis ang mga pulis, pumasok si Itay sa loob. Isinara niya ang pinto at sumandal dito na para bang ang bigat ng buong mundo ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Tinitigan niya ang subpoena sa kanyang kamay. Ang papel na yon ay hindi lang isang dokumento. Ito ay simbolo ng kahihiyan. Ito ay ang simula ng isang laban na hindi namin alam kung paano ipapanalo. Ang araw ng pagharap sa presinto ay dumating na parang isang madilim na ulap na bumaba mula sa langit. Ang almusal namin ay tahimik. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa plato. Nakaupo si amihan sa pagitan namin ng aking ama, nakayuko. Pinaglalaruan lang ang kanyang pagkain.
Ang kanyang takot ay halos nahihipo, isang malamig na presensya sa aming hapagkainan. Sa presinto, ang hangin ay mabigat sa amoy ng lumang papel at hindi masabing tensyon. Pinaupo kami sa isang mahabang bangko na gawa sa kahoy sa labas ng isang maliit na opisina. Bawat pulis na dumadaan ay sinusulyapan kami. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-uusisa. Si Attorney Isandro ay dumating ilang sandali pagkatapos namin. Dala ang isang itim na briefcase at isang aura ng kalmadong kumpiyansa. Mr. Calderon, Althea, bati niya, bahagyang tumango. Magiging maayos ang lahat. Sabihin niyo lang ang katotohanan. Mula sa kabilang dulo ng pasilyo, lumitaw si Rosalinda. Nakasuot siya ng isang lumang bestida at pilit na pinapahiran ang kanyang mga mata na walang luha. Isang palabas para sa lahat. Sa likod niya nakasunod si Aling Marites na para bang isang alalay na handang magbigay ng suporta. Nang makita ni Amihan ang kanyang tiyahin, bigla siyang napahawak sa laylayan ng aking damit. Isang maliit, nanginginig na kamay na naghahanap ng kahit anong pwedeng kapitan. Isang kilos na hindi sinasadya. Sa isang iglap, gusto kong alisin ang kanyang kamay. Ngunit hindi ko ginawa. Hinayaan ko lang ito roon. Sa loob ng opisina, nagsimula ang investigasyon. Si Rosalinda, sa pagitan ng mga pekeng hikbi, ay ikinuwento ang isang kasinungalingan kung paano daw kinidnap ng isang mayamang estranghero ang kanyang kawawang pamangkin. Samantala, si Attorney Isandro ay tahimik lang na nagmamasid. Sinusuri ang bawat salita, bawat galaw. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, si Attorney Isandro ay may sarili ng ginagawang investigasyon. Sa mga sumunod na araw, habang kami ay naghihintay sa susunod na hakbang ng piskalya, ibinaon niya ang kanyang sarili sa paghahanap ng katotohanan. Tumawag siya sa akin isang gabi. Althea, may itatanong sana ako. Sabi niya sa kabilang linya, may napapansin ka bang kakaiba kay Amihan? Mga galos? Mga pasa? Natahimik ako. Naalala ko ang mga galos sa kanyang mukha noong unang gabi. Ang kanyang pagkatakot kay Rosalinda. Ang investigasyon ni Isandro ay mabilis na nagbunga. Natuklasan niya ang isang katotohanang mas madumi pa sa aming inaakala. Si Rosalinda ay baon sa utang sa sugalan sa kanilang lugar. May mga testigo na nagsasabing madalas siyang natatalo at pagkatapos ay umuuwing galit, ibinubunto ng lahat sa kawawang bata. At may isa pa siyang natuklasan, isang bagay na mas malala pa. Ang mga magulang ni Amihan, bago sila namatay sa isang aksidente, ay nag-iwan ng isang maliit na trust fund para sa pag-aaral ng kanilang anak. Hindi ito malaking halaga, ngunit sapat para sa kanyang kinabukasan. Isang lihim na hindi kailanman sinabi ni Rosalinda. Isang pera na malamang ay gusto niyang angkinin para sa kanyang sarili. Ngunit si Rosalinda ay may sariling alas. Isang gabi, habang kami ay nanonood ng balita, biglang lumitaw ang kanyang mukha sa telebisyon. Isang sikat na tabloid TV show na mahilig sa mga kontrobersyal na istorya. Nakaupo siya sa isang upuan, umiiyak. Ang kamera ay nakatutok sa kanyang mukha. Tulungan niyo po ako. Pagmamakaawa niya sa buong bansa. Ang pamangkin ko, si Amihan, kinuha po siya ng isang mayamang negosyante. Ginamit niya ang kanyang pera at kapangyarihan para ilayo sa akin ang nag-iisa kong pamilya. Baka kung ano na ang ginagawa nila sa kanya. Napatayo ang aking ama. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang laban ay hindi na sa presinto. Dinala na ito ni Rosalinda sa korte ng opinyon ng publiko. At sa korte na yon, kami ang kontrabida. Ang huling imahe sa telebisyon ay ang mukha ni Rosalinda, puno ng pekeng luha at paghihinagpis. At ang kanyang huling mga salita, binitiwan na may kasamang panggagalaiti, ay isang punyal na direktang itinarak sa puso ng aming pamilya. Hustisya para sa pamangkin ko. Ikulong ang mayamang kumidnap sa kanya.
Ang paglabas ni Rosalinda sa telebisyon ay nagbago ng lahat. Ang aming bahay, na dati aming santuwaryo, ay naging isang kulungan na gawa sa salamin. May mga sasakyan ng media na nakaparada sa labas ng aming gate. Ang kanilang mga kamera ay parang mga mata ng buwitre na nag-aabang ng aming bawat galaw. Ang mga kurtina sa aming bahay ay palaging nakasara, ngunit hindi nito mapigilan ang pakiramdam na kami ay pinapanood. Hinuhusgahan. Ang aming telepono ay walang tigil sa pagtunog. Mga kamag-anak na nagtatanong, mga kaibigan na nag-aalok ng pekeng simpatiya, at mga estrangherong nagbibitiw ng masasakit na salita. Naging impyerno ang buhay ko. Ang bawat araw ay isang pagsubok ng pagtitiis. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita ang epekto nito sa aking ama. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng pag-aalala. Ang kanyang mga balikat, na dati matatag, ay tila bumibigat sa bawat araw na lumilipas. Isang gabi, habang kami ay tahimik na kumakain ng hapunan, muling tumunog ang aming telepono. Isang matinis at paulit-ulit na tunog na sumisira sa aming katahimikan. Walang gumalaw sa amin. Sanay na kami. Ngunit sa pagkakataong ito, tumayo ako. Pagod na ako sa pagtatago. "Hello," sagot ko. Ang boses ko ay matigas. Isang matinis na tawa ang sumagot mula sa kabilang linya. Aba, si Senyorita Althea pala ang sumagot. "Napanood mo ba ako sa TV? Ang galing kong umarte, hindi ba? Siguradong mananalo ako ng award." Si Rosalinda. Ang boses niya ay puno ng pagmamayabang at lason. "Anong kailangan mo?" Malamig kong tanong. "Wala naman. Gusto ko lang kumustahin ang papa mo. Sabihin mo sa kanya, kung gusto niyang matapos na ang gulo, alam niya na ang gagawin. Maghanda lang siya ng tseke, malaki-laki," sabi niya, na may kasamang isa pang halakhak. At pakisabi na rin, huwag niyang masyadong mahalin yang si amihan. Alam mo na, baka hindi rin naman sa kanya yan. Ang kapatid ko, si Elena, malandi yon. Alam mo ba? Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang mami ko. Bakit? Totoo naman, ang kanyang boses ay naging mas malupit. Palibhasa'y paborito siya ni na inay at itay noon. Lahat na lang sa kanya ibinigay. Ang magandang mukha, ang mayamang asawa. Samantalang ako, naiwan sa putik. Kaya alam mo, sa totoo lang, buti nga namatay na ang kapatid kong yan. Nabawasan ang pabigat sa mundo. Ang huling mga salitang yon ay hindi na isang insulto. Ito ay isang deklarasyon. Isang pagtatapat ng isang galit na matagal nang kinimkim. Ang pagbagsak ng telepono sa lalagyan nito ay halos hindi ko namalayan. Nakatayo lang ako roon, nanginginig. Ang lahat ng galit ko kay amihan, ang lahat ng inis ko sa aking ama, ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malinaw at nakakapasong katotohanan. Ang kalaban ay hindi si amihan. Ang kalaban ay hindi si itay. Ang kalaban ay ang babaeng iyon. Isang babaeng puno ng inggit na kayang yurakan kahit ang alaala ng sarili niyang kapatid para lang sa pera. At sa sandaling iyon, isang bagay ang luminaw sa aking isip. Pareho kami ni amihan. Pareho kaming naulila sa ina dahil sa magkaibang paraan. Pareho kaming biktima ng kasakiman ng mundo. Dinala ako ng aking mga paa sa pasilyo. Hinanap ng aking mga mata si amihan. Nakita ko siya sa isang sulok, malapit sa library, doon sa lugar kung saan nangyari ang lahat. Nakaupo siya sa sahig, nakatalikod sa akin. Sa harap niya ay ang napunit na libro ng Ang Munting Prinsesa. May hawak siyang isang rolyo ng scotch tape. Dahan-dahan, sinusubukan niyang pagdikitin ang napunit na pahina. Ang kanyang maliliit na daliri ay nanginginig. Bawat piraso ng tape na kanyang inilalagay ay hindi perpekto, nag-iiwan ng mga kulubot sa papel. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha sa pahina. Umiiyak siya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa isang bagay na nasira niya, isang bagay na mahalaga sa akin.
Ang galit na dati kong naramdaman ay napalitan ng isang emosyon na hindi ko inaasahan, isang matinding awa na humaplos sa aking puso. Ang batang ito, na inalisan ng lahat, ay sinusubukang buuin ang isang bagay na hindi naman siya ang sumira. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan, hindi niya ako napansin. Napatigil lang siya nang makita ang anino ko na tumatakip sa liwanag. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, naghihintay sa isa na namang sigaw. Ngunit wala nang sigaw na darating. Umupo ako sa sahig, sa tabi niya. Kinuha ko ang libro mula sa kanyang mga kamay. Hindi siya pumalag. Isang malumanay na boses na halos hindi ko makilala bilang sa akin ang lumabas mula sa aking mga labi. Ako na ang mag-aayos niyan. Itinuro sa akin ni Mommy kung paano. Ang mga salitang binitiwan ko sa sulok ng library ay naging simula ng isang banayad, ngunit makapangyarihang pagbabago. Hindi na ako sumisigaw. Hindi ko na siya tinitignan ng masama. Sa halip nagsimula akong kumilos. Kumuha ako ng pandikit para sa papel at maliliit na piraso ng tissue. Sa sala, sa ilalim ng liwanag ng lampara, magkatabi kaming umupo sa sahig at maingat na inayos ang napunit na pahina ng Ang Munting Prinsesa. Walang nagsasalita sa amin, ngunit sa katahimikang iyon, may isang bagay na nabubuo, isang pag-unawa, isang koneksyon. Nang matapos namin, hindi na perpekto ang pahina. Mayroon pa ring bakas ng pinsala, isang peklat na magpapaalala sa amin ng lahat. Ngunit buo na ulit ito. Katulad naming dalawa, ang pagbabago sa pakikitungo ko kay Amihan ay hindi nakaligtas sa pansin ng aking ama. Nakikita ko ang pagtataka sa kanyang mga mata na sinusundan ng isang malaking ginhawa. Isang gabi, pagkatapos kumain ng hapunan, nakita niya kaming dalawa ni Amihan na magkatabing nanonood ng telebisyon. Hindi ko namalayan, nakasandal na pala ang ulo ni Amihan sa aking balikat. Tulog na, tulog. Hindi ko siya ginising. Ang gabing iyon, gabi bago ang nakatakdang huling pagdinig sa piskalya, ay ang gabi ng lahat ng pag-amin. Pumasok si Itay sa aking silid. Hindi siya kumatok. Naupo lang siya sa gilid ng aking kama. Matagal siyang natahimik, pinagmamasdan lang ako. "Kamukha mo ang iyong ina," sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay malumanay. "Pero ang tapang mo, sa akin mo nakuha." "Kinailangan ko lang," sagot ko. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Alam ko, at iyon ang kasalanan ko." Tumingin siya sa kanyang mga kamay na para bang ang mga ito ang may sala sa lahat. Nung araw na yon, ang araw na namatay si mami mo, hindi lang isang proyekto ang inaatupag ko. Katotohanan, Althea, natatatakot ako. Ito ang unang beses na narinig ko siyang umamin sa isang kahinaan. Natakot akong umuwi. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Natakot akong makita siyang nahihirapan. Natakot akong harapin ang katotohanang mawawala na siya sa akin. Akala ko, kung ibabaon ko ang sarili ko sa trabaho, kung magpapatayo ako ng maraming gusali, maitatayo kong muli ang mundo kong guguho. Pero nagkamali ako. Ang tanging nagawa ko ay ang wasakin ang natitirang pundasyon. Ikaw. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito, nakita ko ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang ikinubli sa likod ng isang pader ng lakas at awtoridad. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako," sa pagiging duwag. Ang mga luhang matagal ko nang pinigilan ay bumuhos na rin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-unawa. Ang pader na yelo sa pagitan namin na binuo ng maraming taon ng sakit at hindi pagkakaunawaan ay tuluyan ng gumuho. Tumayo ako at niyakap siya. Isang yakap na matagal naming ipinagkait sa isa't isa. Sa loob ng yakap na yon, naramdaman ko ang paghilom ng mga sugat na hindi kayang gamutin ng panahon, ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang.
Habang kami ay nasa gitna ng aming emosyonal na sandali, biglang tumunog ang telepono ng aking ama. Si Attorney Isandro. "Sev, may problema tayo." Sabi niya sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. Kumpirmado, may ihaharap na sorpresa at di umanong saksing testigo si Rosalinda bukas. Hindi ko pa alam kung sino, pero isa itong malaking alis na inihanda niya para sa atin. Nawala ang lahat ng init sa silid. Ang yakap namin ay kumalas. Ang kapayapaan ay napalitan ng isang pamilyar na kaba. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ang pinakamatindi ay paparating pa lamang. Tumingin sa akin si Itay. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon. Ang pag-amin sa kanyang kahinaan ay hindi nagpahina sa kanya. Bagkus, ito ang nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Ang lakas para lumaban, hindi na lang para sa kanyang pangalan, kundi para sa pamilyang unti-unti niyang binubuo muli. "Sino man yan?" sabi niya, na para bang kausap ang sarili. "Handa tayo." Ang courtroom ay malamig at tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang paminsan-minsang pag-ubo mula sa mga taong nakaupo sa likuran. Nakaupo kami sa unang hilera. Ako, si Itay, at si Amihan sa gitna namin. Hawak namin ang kanyang dalawang maliliit na kamay. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Rosalinda. Suot ang kanyang pinakaawa-awang mukha. Katabi si Aling Marites na mukhang handa ng umakyat sa entablado. Nagsimula ang paglilitis. Ang bawat salita mula sa piskal at mga abogado ay parang mabibigat na patak ng ulan sa isang bubong na yero. Nang tawagin ang sorpresang testigo, hindi na ako nagulat. Ang panig ng nagsasakdal ay tinatawagan ng kanilang saksi, si Ginang Marites Cruz. Tumayo si Aling Marites na may halong pagmamalaki at drama. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at nanumpa sa harap ng hukom. Ang kanyang testimonya ay isang obra maestra ng kasinungalingan. Ikinuwento niya kung paano niya narinig ang mga sigaw ni Amihan gabi-gabi, kung paano niya nakita si Sev na marahas na kinaladkad ang bata papasok ng bahay. Bawat salita niya ay isang patalim na itinatapon sa amin. Ngunit si Attorney Isandro ay kalmado lamang. Nang oras na para sa kanyang cross-examination, tumayo siya ng may tiwala. "Ginang Cruz." Simula niya, ang kanyang boses ay magalang ngunit may talim. "Sinasabi ninyo na narinig ninyo ang mga sigaw. Gaano po kalayo ang inyong bahay mula sa bahay ng mga Calderon?" "Magkatapat lang kami." Mabilis na sagot ni Marites. "Ganoon po ba? At ang kwarto po ba ni Amihan ay nakaharap sa inyong bahay?" "Oo, siguro." "Ginang Cruz, hindi po ba't ang silid kung saan natutulog si Amihan ay nasa likod na bahagi ng mansyon, nakaharap sa hardin? At halos 50 metro ang layo mula sa inyong bintana. At ang mga bintana ng mga Calderon ay soundproof?" Biglang namutla si Aling Marites. Ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang gumuho. Sunod-sunod ang mga tanong ni Isandro. Bawat isa ay isang pala na humuhukay sa libingan ng kanyang mga kasinungalingan hanggang sa siya ay magkanda utal-utal na sa pagsagot. Pagkatapos noon, inilatag na ni Attorney Isandro ang kanyang mga ebidensya. Ang mga testimonya mula sa mga kapitbahay tungkol sa pag-abuso ni Rosalinda. Ang mga dokumento mula sa bangko tungkol sa tinagong trust fund. Ang listahan ng mga pagkakautang ni Rosalinda sa sugalan. Bawat ebidensya ay isang martilyo na unti-unting winawasak ang pekeng imahe na binuo ni Rosalinda. At pagkatapos, ang huling tawag. Ang panig ng depensa ay tinatawagan ng kanilang huling testigo, si Binibining Althea Calderon. Naramdaman ko ang paghigpit ng hawak ni Itay sa aking kamay. Tumingin ako sa kanya at tumango siya, isang senyales ng tiwala. Huminga ako ng malalim at tumayo. Habang naglalakad ako papunta sa witness stand, naramdaman ko ang mga mata ng lahat na nakatutok sa akin. Ngunit wala na akong pakialam.
Umupo ako, nanumpa, at hinarap ang hukom. Binibining Calderon, simula ni Attorney Isandro. Maari mo bang isalaysay sa korteng ito ang tunay na nangyari simula noong dumating si Amihan sa inyong buhay? At nagsimula akong magsalita. Hindi na ito ang boses ng isang galit na tinedyer. Ito na ang boses ng isang kapatid. Ikinuwento ko ang lahat. Ang aking galit, ang aking selos, ang aking pagkakamali. Inamin ko ang pagtulak ko kay Amihan, ngunit ikinuwento ko rin ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagtitiis, at ang takot sa kanyang mga mata tuwing nababanggit ang pangalan ni Rosalinda. Ikinuwento ko ang pag-uusap namin ni Rosalinda sa telepono, ang kanyang pag-amin sa kanyang galit sa aking ina. Tumingin ako sa hukom. Ang aking mga mata ay puno ng isang katapatan na hindi kayang pikein. Si Amihan po ay hindi isang pagkakamali na bigla na lang dumating sa aming buhay. Sabi ko, ang boses ko ay buo at matatag. Siya po ang naging dahilan para maalala naming muli kung ano ang ibig sabihin ng salitang pamilya. Itinuro niya sa aking ama kung paano muling maging isang ama. At itinuro niya sa akin kung paano muling maging isang anak at kung paano maging isang ate. Lumingon ako sa direksyon ni Amihan. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa luha. Ngumiti ako sa kanya. Pagkatapos ng aking testimonya, wala nang tanong ang kabilang panig. Wala na silang masabi. Ang katahimikan sa courtroom ay siksik sa katotohanang hindi na maitatanggi. Nag-recess ang hukom para sa kanyang desisyon. Ang mga minutong yon ay parang walang katapusan. Pagbalik niya, ang buong silid ay nag-abang. Hinawakan niya ang kanyang gavel. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, sabi niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok. Ang korteng ito ay nagpasya na ibasura ang kasong kidnapping laban kay Ginoong Severino Calderon dahil sa kawalan ng merito. Isang hininga ng ginhawa ang kumawala sa aming lahat. At higit pa rito, pagpapatuloy ng hukom, inaalis ng korte ang lahat ng karapatan ni Ginang Rosalinda bilang legal na tagapag-alaga ni Amihan. Inire-rekomenda rin ng korteng ito na imbestigahan siya para sa mga kasong child abuse at pagnanakaw. Ang pansamantalang kustodiya ni Amihan ay ibinibigay kay Ginoo Severino Calderon. Pumukpok ang gavel sa kahoy. Isang malakas, matunog, at pinal na tunog. Ang tunog ng hustisya. Ang tunog ng isang bagong simula. Ang paglabas namin mula sa courtroom ay parang paglabas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa sikat ng araw. Ang bigat na matagal nang nakadagan sa aming mga balikat ay biglang naglaho. Habang naglalakad kami sa pasilyo, nakita namin si Rosalinda na kinukuyog ng ilang reporter, ngunit wala na ang kanyang pekeng mga luha. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkagapi. Sa tabi niya, si Aling Marites ay pilit na tinatakpan ang kanyang mukha. Sinusubukang umiwas sa mga kamera. Ang hustisya ng korte ay isa lamang. Ngayon, haharapin nila ang hustisya ng komunidad. Ang hiya, ang kahihiyan, ang kanilang magiging panghabambuhay na sentensya. Hindi kami lumingon. Nagpatuloy kami sa paglakad, papalayo sa anino ng nakaraan. Ang pag-uwi namin sa bahay ay ibang-iba na. Ang katahimikan na sumalubong sa amin ay hindi na malamig at mabigat. Ito ay isang katahimikan na puno ng kapayapaan. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, hinawi ng aking ama ang lahat ng makakapal na kurtina. Ang liwanag ng hapon ay pumasok. Binibigyan ng init at buhay ang bawat sulok ng aming sala. Ang bahay ay humihinga na ulit. Kinabukasan, sinimulan agad ni Itay at ni Attorney Isandro ang mga papeles para sa legal na pag-aampon kay Amihan. Isang mahabang proseso, ngunit isang prosesong puno ng pag-asa. Ang balita ng aming pagkapanalo ay mabilis na kumalat. Isang hapon, habang nag-aaral ako sa sala, dumating ang mga kaibigan ko.
Sina Clara at ang iba pa. May dala silang cake at mga lobo. Congratulations, Althea! Bati nila. Ngumiti ako, isang tunay na ngiti. Sa gitna ng gulo, nalaman ko kung sino ang mga tunay kong kaibigan. Mula sa kanyang silid, lumabas si Amihan, nahihiya. Guys, sabi ko, inaakay si Amihan palapit sa akin. Ipinulupot ko ang aking braso sa kanyang mga balikat. Siya si Amihan. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Ang little sister ko. Ang ngiti na sumilay sa mukha ni Amihan ay mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw sa labas. Ang mga kaibigan ko ay binati siya ng may init at kabaitan. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tumawa, isang tunog na parang musika sa aming bahay na matagal nang nalunod sa kalungkutan. Ang mga araw ay naging linggo. Ang bahay ay napuno ng mga bagong tunog. Ang tawa ni Amihan, ang tunog ng pagtugtog ko ng piano na dati tinigil ko na, ang boses ng aking ama na nagbabasa ng kwento para sa amin bago matulog. Ang mga pader ay hindi na malamig. Ang mga ito ay napuno ng init ng isang tunay na pamilya. Isang gabi, habang tinutulungan ko si Amihan sa kanyang takdang aralin, lumapit sa amin si Itay. May dala siyang 2 tasa ng mainit na tsokolate. Naupo siya sa tabi namin. Kamusta ang pag-aaral, mga prinsesa ko? Tanong niya. Okay naman po, sagot ni Amihan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, lumingon si Amihan sa aking ama. Ang kanyang boses ay mahina, halos pabulong, puno ng isang katanungan na matagal na niyang gustong itanong. Kuya Sev? Sagot ni Itay, nakangiti. Pwede. Pwede po ba kitang tawaging Papa? Napatigil ang aking ama. Napatigil ang buong mundo. Tinitigan niya si Amihan na para bang sinusubukan niyang kabisaduhin ang bawat detalye ng mukha nito. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng mga luha. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng purong kaligayahan. Isang kaligayahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan, tumango siya. Ang kanyang boses ay garalgal nang siya ay sumagot. Oo naman, anak. Oo naman. Ibinaba niya ang kanyang tasa at niyakap kaming dalawa ng mahigpit. At sa loob ng yakap na yon, sa gitna ng aming tahimik na sala, naramdaman ko ito ng buong buo. Nakauwi na kami. Ito na ang aming bagong tahanan. Ilang taon na ang lumipas. Ang hardin na dati pinabayaan at puno ng mga tuyong dahon ay ngayon puno na ng makukulay na bulaklak. Ang amoy ng inihaw na barbecue ay humahalo sa halimuyak ng mga rosas na itinanim ni Amihan. Dito, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw ng Sabado, ipinagdiriwang namin ang kanyang 13 kaarawan. Papa, handa na po ba ang isaw? Sigaw ni Amihan na ngayon ay isa ng dalagita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na dahil sa luha, kundi dahil sa purong saya. Ipinakita niya sa akin ang isang gintong medalya na nakasabit sa kanyang leeg. Ate, tignan mo, top 1 na naman ako. Ngumiti ako at ginulo ang kanyang buhok. Siyempre, mana ka kaya sa akin. Si Papa Sev, na may suot na apron, ay abala sa pagpapaypay ng ihawan. Ang mga guhit ng pagod sa kanyang mukha ay napalitan na ng mga guhit ng ngiti. Tumingin siya sa aming dalawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na kailangang itago pa. Siya ay payapa. Ang pagiging ama ay hindi na isang obligasyon para sa kanya. Ito na ang kanyang kaligayahan. Tungkol kay Rosalinda, ayon sa huling balita na narinig namin mula sa isang malayong kamag-anak, siya ay namumuhay mag-isa sa probinsya. Walang nakakaalam kung ano ang eksaktong nangyari, ngunit ang sabi-sabi, dala niya ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Malayo sa mga taong sinaktan niya, hindi na namin siya inisip. Ang pagpapatawad ay hindi na kailangan
dahil ang kanyang alaala ay wala ng kapangyarihan sa amin. Ang aming kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang galit mula sa nakaraan. Nang dumating ang takip silim, pagkatapos kumain at magtawanan, naupo kaming tatlo sa isang duyan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Inilabas ni Papa mula sa loob ng bahay ang isang pamilyar na bagay. Ang librong Ang Munting Prinsesa na maingat ng naayos at nabalutan ng plastik. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng init. Nakasandal ang ulo ni Amihan sa kanyang kanang balikat at ang ulo ko naman sa kanyang kaliwa. Pinanood namin ang paglubog ng araw. Ang kwento ay pamilyar, ngunit sa gabing ito, iba ang kahulugan nito. Hindi na ito isang kwento ng isang nawawalang prinsesa na naghahanap ng kanyang lugar sa mundo. Ito na ang kwento naming tatlo. 3 taong winasak ng tadhana, ngunit pinagbuklod ng pagmamahal para buuin ang kanilang sariling kaharian. Sa ilalim ng mga kumikinang na bituin, sa gitna ng halimuyak ng mga bulaklak, ang bahay na bato na minsay naging simbolo ng kalungkutan at hindi pagkakaunawaan ay naging isang tunay na tahanan.